Protesta laban sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Yan po ang tema ngayon ng taunang Oblation Run ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity ng UP Diliman. Nakatutok si Ivan Mayrina. Madiin ang hataw sa tambol ng UP Pep Squad. Kasunod nito, ang pagdating ng mga iskolar ng bayan taas kamao na lumalaban. Halos mapuno na rin ang AS Lobby. Umalingaw-ngaw ang pagtutol sa paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani at sa kanila'y panunumbalik ng martial law. Sa dami ng uri ng protesta, dito sa UP makikita ang pagmarcha ng hubot-hubad para iparating ang mensahe nila. Ang taunang Oblation Run ng Alpha Phi Omega nataon sa Black Friday protest kontra sa naging heroes burial kay Marcos. 39 years ago, nagsimula siya dahil kay Marcos. 39 years after, si Marcos pa rin yung dahilan kung ba't kami tumatakbo. Kapayapaang may hustisya ang mensahe ng Oblation Run ngayong taon. The oblation is a symbol of vulnerability, of self-sacrifice. Every time we do a protest run like this one, tingin namin we are sacrificing whatever we're hiding. We are being vulnerable. And by doing so, we are open. Bahagi rin ng tradisyon ng Alpha Phi Omega mamigay ng mga bulaklak sa mga kababaihang madaraanan. May kinikilig at may nahihiya. Pero karamihan nakikita ang mas malalim na kahulugan ng hubad na protesta. It's more than just running around and naked. It's more of fighting for the issues the country faces. Hindi talaga isang bayani si Marcos, kaya nakikiisa ako sa kanila na ipaglaban na hindi tama yung ginawang paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Samantala, sa kabila ng masamang panahon, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng Black Friday protest sa Rizal Park para kondinahin ang paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ay nilahukan maging ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad. Si Jervis Manahan mag-uulat live. Aljo, nagpapatuloy pa rin ang programa para sa Black Friday protest na isinasagawa dito sa Quirino Grandstand. Ngayong araw kasi ginugunit tayo yung National Day for Unity and Rage para kondinahin yung naging paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kahit na bahagyang umulan kanina ay hindi pa rin natinag yung mga militante na sumama at ituloy yung kanilang programa. Kasama sa mga namataan nating personalidad dito ay ang batikang direktor na si Joel Lamangan, ang social activist na si Wanna Change, mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc na sina Congressman Caloy Zarate at Ariel Casilaw. Nandito rin sina dating Senador Wigberto Tañada at dating Congressman Erin Tañada at dating Kabataan Party List Congressman Terry Ridon. Mostly yung mga pumunta dito, Kathy, ay mga kabataan, mga biktima ng martial law at yung mga nakaranas din naman ng mga pang-aapi noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. May mga estudyante dito mula sa UP Diliman, sa UP Manila, sa Ateneo de Manila University, sa De La Salle University, PUP at St. Scholastica. Ilan sa mga chants nila dito ay nagsasabing Marcos, diktador, hindi bayani at hukayin bilang panawagan sa Supreme Court na i-reverse sana yung kanilang desisyon kaugnay sa nangyaring paglilibing. Nakausap natin yung ilan sa mga nagprotesta at nalulungkot nga raw sila sa naging desisyon ng Korte Suprema kaya lumaban sila para irehistro yung kanilang pagtutol. Bago ang protesta ay nagtipon muna sila sa Menjola at sa Liwasang Bonifacio kung saan nagsunog pa sila ng effigy ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Alas 4 na ng hapon nang mag-converge sila dito sa Luneta. Narito yung ilan sa mga pahayag ng ating mga nakausap na mga militante. Alam mo, kung ang taon nakarating sa buwan, yung pabalong bangkayang hindi mo kayang hukayin, di ba dapat siyang hukayin? Ilipat siya, dalhin siya sa Ilocos, doon bagay siya. But not sa libingan ng mga bayani, utang na loob. At hindi ito parang laban lang sa nakaraan, kundi laban ito sa hinaharap. Kaya ito ay laban din sa pagpanumbalik ng mga Marcoses sa political power. Kaya marapat lang na napakaraming kabataan ang nandito ngayon para sumama sa pagkilos dahil future din nilang at stake dito kung sakaling maibalik ang mga Marcoses sa Malacanang.
Samantala, Kathy at Aljo, may mga pro-Marcos groups din naman na pumunta dito para sabayan yung kanilang pagkilos. Bagamat kakaunti lang ay nagkabit pa rin sila ng kanilang mga banner na nagbibigay ng suporta sa naging desisyon ni Pangulong Duterte na ipalibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sila yung Duterte Youth na suportado daw ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Sabi nila, nagdesisyon na ang Pangulo at ang Korte Suprema kaya tanggapin na lang daw natin ito. Narito naman ang ilan sa kanilang mga pahayag. Naniniwala po kaming bayani si dating Pangulong Marcos sapagkat wala pa po walang sinumang Pangulo na nakagawa ng kanyang mga naipagawa upang iunlad ang ating bansa noong mga panahon na yon. Naniniwala po akong bayani siya at diniklara niya lamang po ang martial law noong panahon na yon upang tuldukan ang korupsyon ng mga mayayaman. To give military honors to President Marcos was approved by the Supreme Court. So the highest leader of the land, the highest court of the land, approved the decision of burying President Marcos at the libingan ng mga bayani. So ano pang problema? Hanggang libing, sinungaling. That's the battle cry of hundreds of protesters who stormed Taft Avenue, Manila for a noise barrage protesting the burial of former strongman Ferdinand Marcos at the Heroes Memorial. It's a sight to behold, a crowd composed of students from grade school to college, faculty members, parents, and some alumni of the biggest schools along Taft Avenue, Manila. These protesters say Marcos's burial at the libingan is a deliberate attempt at historical revisionism. Walang move on, dahil hindi naman sila humingi ng tawad para sa mga taong nabiktima nito. Kaya wag niyo sasabihin na bata pa kami, wala kaming alam doon. Dahil alam namin na hindi biro ang pinagdaanan ng mga tao noong martial law. That's probably one of the biggest BS in the world. You don't have to be there to know something. Kaya nga may eskwelahan eh. Kaya nga tinuturo itong mga bagay na to. Manila Mayor and former Philippine President Joseph Estrada says they will not oblige protesters to process permits as ordered by President Rodrigo Duterte in a press conference past midnight on Thursday. Estrada says he has ordered the Manila police to observe maximum tolerance. Instead of they're just wasting their time. They should instead look for how they can help build our country. He's already dead. He's dead. And we're as a Christian, we have no authority anymore to judge a dead person. In his exclusive interview with CNN Philippines, Estrada also revealed that during his term as president, he also got in talks with the Marcoses. Estrada says Marcos would have long been buried at the libingan if his presidency was not cut short. But I consented already. You asked the Marcos family, Mrs. Marcos, the family. I consented. But there was no follow-up on him. If you weren't ousted, more probably na pursuing sa Yes. Protesters encourage other people to join them for the nationwide protest on Friday. Ngayong araw gagawin ng ilang anti-Marcos group at mga biktima ng martial law ang malawakang rally para tutulan ang paglipat kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Pangako naman ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi makikialam ang militar sa kilos protesta. Narito ang report. Maghapong nag-practice sa mga estudyante ng University of the Philippines bilang paghahanda sa malawakang rally ngayong araw para tutulan ng paglagak kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Tinatalakay na ito yung sa sabay ng paglibing ni Marcos sa libing ng mga bayani. Ay kasama na rin nililibing yung mga issues na hindi dapat kalimutan tulad ng mga pagpatay sa maraming tao. Giit ng mga estudyante, hindi sila dapat pigilan sa pahayag ng kanilang saloobin kaugnay ng pagkadismaya nila sa Marcos burial. Di naman enough na reason na hindi namin panahon yung martial law. Bakit kami nakikailam? Isa pa, kasi Pilipino kami. Bago ang rally, ay gagawin din ng ilang miyembro ng UP Alpha Phi Omega o APO ang taunang oblation run. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na tila tinapon lang na Administrasyong Duterte ang mga paghihirap na dinanas sa mga biktima ng martial law noon. Dapat na rin daw natigilan ito ang pagkiling sa ilang tao at panindigan ng pangako na magsisilbi para sa interes ng bayan. Kinundi na rin ng farmers ng 1987 Constitution ng Marcos burial. Anila, ang paglaga kay Makoy sa libingan ng mga bayani
ay pagbaliwala sa malagim na nangyari sa kasaysayan noong panahon ng batas militar na siyang dahilan kung bakit nabuo ang 1987 Constitution. Sa gitna naman ng bali-balita na posibleng magkaroon ng kudita, kasabay ng kilos protesta, inutusan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang militar na manatili sa kani-kanilang kampo. Consistent with these valued principles, let me assure you that while your protest actions are being staged, our military forces will remain and be confined in their camps. They are restricted to be there in their proper places. Patunay ito na hindi makikialam ang militar sa mga magpuprotesta.